look it up. Ano? Akala ko pag-uusapan namin yung extrajudicial killings, yung hindi ginampanan ng kapulisan kung hindi ito yung mga death under investigation. Hindi. Ang ibig sabihin talaga, at ito rin siguro ang pananaw ng international media na ang dinidinig dito, ay yung mga pangyayari involving government authorities. Meaning, yung 1,375 police operations. No? Kasi yun ang maliwanag na kagagawan ng government authorities. Lahat pala yun. Kung tutuusin sa pag-uusapan namin dito, pwede i-classify na extrajudicial killings na itinatanggi ng PNP dahil nga may presumption of regularity. Ikaw, nag-aaral ka naman ng LLB, hindi ba? So, di ba, pagka tayo, pareho, galing din ako sa law enforcement. Pag may ginawa tayo, ang presumption kaagad, regular ang ginawa natin. Mapwera na lamang na later on, ma-prove otherwise. Then, kanina, pag-uusapan natin, ilan yung murder cases. Hindi mo pwedeng ibilang doon. Sa murder cases, yung regular o yung legitimate police operation. Pero later on, kung halimbawang isa o dalawang kaso, na-prove na hindi naman pala legitimate police operation, papasok yun na rin doon, di ba? Madadagdagan na yung murder case doon sa statistics. At mababawasan yung legitimate police operation. So, ako hanggang ngayon nagtataka kung bakit nga si Matubato hindi ko naman sinasabing nakapag-spin ng ganong istorya kasi puro face value tinitingnan, and it's up to the members of the committee to form our individual opinions on the matter, hindi ba? Kami magsasabi, kasi ako, pagka may nagsasalita dyan, bukod sa ako yung nakikinig, nag-o-observe din ako kung ano yung kanyang pag tinanong siya, paano ba siya sumagot, ano ba kanyang body language, kasama yan eh. Kasi tulad mo, lumaki rin ako nag-iimbestiga. Lumaki rin ako sa intelligence, community. Yan din ang aking exposure. So lagi akong gano'n. Pagka meron kaming dinidebrief, hindi agad ako maniwala. And quietly, nag-check ako sa kanya mga sinasabi. Kasi meron mga verifiable facts na pag verify mo, mali pala sa katotohanan. Kaya nga at first blush, pagkatanong ko kay Matubato, dalawa kagad yung nakita ko na hindi tugma doon sa katotohanan o sa talaga nangyari. So in my book, mababa yung credibility niya. I'm sorry for saying this, ano? Doon sa ating mga kasama rito na maaring mas mataas ang paniniwala kay Matubato. And kaya nga tinatanong ko sa iyo, hindi mo rin naman masagot. Bakit ikaw ang naisip ni Matubato na gamitin kung siya man ay ginagamit o nagpapagamit para siraan si Pangulong Duterte? At hindi mo rin kami mabigyan ng sagot. Kasi simple lang kung halimbawang ang target si Mayor Duterte, bakit hindi na lang si General De La Rosa ang dikdikin dyan? Dahil siya yung in-appoint ng Chief PNP, siya siguro yung malakas o malapit. Pero ikaw, kung malapit ka, dapat SPO4 ka. SPO3. Magre-retire ka ng SPO3. Nag-apply nga ako, Your Honor, eh. I have 2 special spot promotions. From SPO2 to SPO3, spot promotion. SPO3 to SPO4, spot promotion yan. Nung pinalo up ko po... Spot promotion, waive naman yung period, yung before retirement. Hindi Yes, ba? Your Honor. Pwede ka ma-promote. No, matagal na yan, Your Honor. Presidente na si Mayor Duterte, dapat napagbigyan ka sa spot promotion para makapag-retire ka man lang na SPO4, ang pension mo bilang inspektor. Yun nga, Your Honor. Kaya, matagal na po ito. Hindi rin ako paniwala na malakas ka. O baka napabayaan ka na ni General De La Rosa. Hindi, nagpalo up ako, Your Honor, sa Krami. If I can remember right, 2010. Special order na lang yung labas eh. Kalimutan na natin yung 2010. Kalimutan na natin yung 2015. Pero starting noon time of June 30, kung malakas ka, sa tingin ko, SPO4 ka na ngayon. Dahil hindi naman tinitingnan yung 6 months ka na lang sa serbisyo. Wave na lahat yun kasi spot promotion eh. Yun nga eh. Di ba? Malaki rin naman ang diferensya ng pension between a retired SPO3 and a retired SPO4. So, ang tanong ko ulit,
Malakas ka ba talaga kay Mayor Duterte o hindi? Hindi po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Just for the record, Senator Ralph Recto arrived first before Senator Villanueva. So, in the order of questioning, they may question later. Baka naman kaya hindi ka malakas kay baka naman dahil tinutukoy ka ni Mato Bato, binigyan mo ng lumang relo, hindi yung bagong relo binigyan mo sa kanya. Hindi kaya. Biro lang yan, biro lang. Para lang masyado ng tense, no? Okay, Ano ba ibig sabihin ng dalawa? Sabi mo kanina kasi eh. Sabi mo ayaw mo naman na magsuot ng dalawang relo. Yun nga, Your Honor. Alam mo ba yung biruan namin sa dalawa relo? Delikado yun. Abay, dalawa relo, di gumaganon. Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Speaking of that relo na binigay, SPO3 Las Cañas, ito, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung segunda mano. Yung sinuot ko po. Yung suot mo, yung binili mo, yun yung Sinuot sa'yo. ko. Yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. But as far as my memory is concerned, yun po. Okay, kina-qualify mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. So, yan na. Di ba? Kanina, sigurado ka, ang binigay mo, yung lumang relo. Ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You will stand by your statement. Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, doon yung serial number, pag nagkapareho yon, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matobato. Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung relo lang ang basihan sa credibility, Hindi. parang may problema yata. Hindi. Yes. Alam mo, SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. Dahil, sigurado ka, I gave you an opportunity to qualify, pero hindi, pinaninindigan mo. So ngayon, kung sakaling papadala natin yung resibo, tsaka yung relo, pag nagkapareho yon, wala na lahat nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, Mm. wala pa ako nabasa na libro sa law na yung test of credibility relo. Ikaw yung nagsabi niyan eh, pinapanindigan mo eh, di ba? O ngayon, nag-ano ka na, namimiloso po ka na, SPO3 Las Cañas, alam mo, pinag-oobserbahan kita, gaya ni Senator Lacson, inoobserbahan ko yung demeanor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang iba. Kasi nakita natin yung mga chief superintendent, si General De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw talagang iba ang demeanor mo. Okay? Oh. Personal opinion niyo pa yun, Oh. Your Honor. Yan, di ba? Anyway, susubukan natin. Sinabi mo kanina na na-observe mo ay na base sa iyong recollection itong si Mr. Matobato na kapatid na may M14 kasi sinasabi niya, ano siya, auxiliary unit ng Ang Scout Rangers. auxiliary unit ng Scout Ranger. So maari ito yung sinasabi nilang yung sinasabi niya na naging miyembro siya ng CHDF o CAPGU. Mga anong taon ito, SPO3 Las Cañas? Nung nakilala ko siya, 1996, Your Honor. 1996. 1996, may auxiliary unit ng Scout Ranger noong mga panahon na yon? Siya nagsabi sa akin yun. Hindi, sabi nyo kanina na obserbahan nyo siya eh. Siya nagsabi nga eh. Hindi.
dun sa statement nyo kanina, nakikita nyo siya, madalas siya nakapatig, tapos may M14. Yes, yes. Okay. So mga 1996 pa, gano'n na siya. Yes, Your Honor. Okay. Sige, maano natin. Ngayon sinasabi ni tinatanungan natin kung gaano kayo ka-close. Sabi mo kanina meron kayo mga 5 o 6 na transaksyon sa lupa, bentahan ng lupa, tapos binigyan mo nga ng 300,000 na komisyon si Mr. Matobato. So, kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, edi hindi ka makikipag-transaksyon sa kanya, hindi ba? Yes, Your Honor. So yung sinasabi niyang kumita siya ng 300,000 na komisyon kasi pinagtatawanan siya dito nung una nung sinasabi niyang may mga transaksyon din siya sa nag-aahente siya ng lupa. Hindi pinagtatawanan siya rito eh. Pero yung pala totoo yung sinasabi niya. Okay. Ngayon sinabi mo kanina na uma-attend siya sa birthday ninyo. Di ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon kung hindi kayo malapit, bakit naman siya may imbitahan sa inyong birthday? Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Kasi yung nabigay ko sa kanya, Your Honor, na komisyon namin, hindi lang 300,000. Sabihin na lang natin mga more or less 800,000. Okay. So pero ang punto rito, kayo ay iniimbita mo nga sa kanyang sa iyong birthday, ibig sabihin magkaibigan kayo. Yes, yes. O malapit Yes, kayo Your na Honor. magkaibigan. Yes. Okay. So again, yun yung tinatanong kanina ni Senator Pacquiao, hindi naman kayo close, pero ngayon sinasabi mo, malapit kayo na magkaibigan. As far as dito po sa jail ng lupa, kasi parang may utang na loob din ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi nagkapera ako sa kanya, So dahil okay. sa kanya mga rekomendasyon sa akin na lupa. So, utang na loob na tinanaw ko po na utang na loob yun, Your Honor. Okay na po yan. Basta iniimbita nyo siya sa inyong birthday. Kasi, Hindi lang sa birthday, natulog pa yan sa bahay. oh, yun. So talagang close nga kayo. So maliwanag yun. Ngayon, doon ba sa heinous crime section, nakasibilyan kayo, naka-uniforme? Civilian po, Your Honor. Nakasibilyan. Kaya hindi alam yung mga ranggo, kasi mga nakasibilyan kayo, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yun. Ngayon yung sinasabing ranggo, hindi yan tinatawag sa... Hindi ganun ang tawagan ninyo ni Mr. Matobato. Ganun ho ba? Yes, Your Honor. Hindi, ano ang tawagan ninyo? Sa akin, ang tawag niya, Chief. Sa Chief. kanya naman, Edgar. Okay, Yeah. Chief. Kaya hindi niya alam yung inyong ranggo kasi sanay kayo sa transaksyon ninyo na informal at nakasibilyan kayo, so yun ang reason. Ngayon si Mr. Matobato ba na-assign sa heinous crime section? Sa inyong pagkakaalam? Wala po. Hindi siya naka-assign. Kasi hindi naman siya polis. Okay, hindi siya pulis. Pero ano siya doon? Ano ba ang tawag nito? Naka-attach. As far as my knowledge is concerned, wala po. Hindi siya pumupunta doon sa inyong opisina. Pumupunta po. Pumupunta siya. Pero doon kung papakitaan kita ng payroll na ang nakalagay doon, assigned to heinous crime section, City Hall, ano masasabi niyo ron? Pagka-understand ko po, Your Honor, naka-assign po siya doon sa compound ng Almendras Gym. Kasi po, yung kanyang bahay, nasa likod lang. Yung first wife niya, yung kanyang original wife, na doon lang nakatira sa likod ng Almendras Gym. So, considering po na malapit siya, yung kanyang, pagkaalam ko po, yung kanyang fixed assignment is doon sa gate ng Almendras Gym compound. And then yung opisina po ng heinous crime, nasa loob po ng compound, katabi lang po ng gym. Okay. Well, anyway, na-kumpirma na po natin yan na meron siyang na naka-assign siya sa heinous crime section, kagaya ninyo, kahit hindi siya pulis. At doon sa inyong mga assignments, gaano na kayo katagal na assign sa Davao City Police Office? Tsaka by the way, itong heinous crime section, under ng Office of the City Mayor ito, di ba? Hindi po. Under ng Davao City Police Office. Okay, Davao City Police Office. So, ilang taon na kayong na-assign sa inyong career? Or for that matter, ilang taong kayong na-assign sa labas